tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Kita nyo. Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong ba tayo? Ang Manila no? nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Here to file a complaint for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marines and also against Attorney Levy Palicod. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi yung updated sa ating mga video. Aray ko, umiyak na ho si Lai. Lai! Bakit iyakin ka? Si Lai ho ay nagsampa ng kasong perjury patungkol dito kay attorney. Yung kasama ng 18 Marines. Pero pag sila nag-aakusa, pag sila nagbibintang kay BP Sara, kay Tatay Digong, wala namang ganun. Walang pagsasampa ng kaso. Ang nakakapagtaka, bakit iyakin kayo? Nagsasama pa kayo ng mga Padre Damaso na nakikialam sa politika. Akala ko ba wala namang... kumilos na kayo mga taga-ano. Bakit pinapabayaan nyo na may mga Padre Damaso na nakikisaw-saw sa politika? Tunay na hindi kayo paniniwalaan yan. Sila ay nag-iiyak Congressman Lai, naghain ng reklamo sa NBI. Bakit? Aray ko po, iyakin ka pala, Lai. Anong reklamo isinampa ni Congresswoman De Lima laban sa kanila? Ella, posibleng humarap sa kasong libel at cyber libel itong 18 nagpapakilalang miyembro ng dating Marines, maging ang kanilang abogado na si Attorney Levy Palicod. Batayan sa reklamong isinampa ni Maumayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, dito yan sa National Bureau of Investigation. Maagang nagtungo sa National Bureau of Investigation, NBI, si Maumayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Flavie Villanueva at Attorney De Leon upang maghain ng reklamong libel at cyber libel sa umano'y 18 na dating Marines at abogado nilang si Attorney Levy Palicod. Unang idinawit si De Lima sa kanilang joint affidavit bilang isa umano sa nakatanggap ng milyon-milyong pisong kickback mula sa flood control projects na galing kay dating Congressman Zaldico. Para kay Representative De Lima, kasinungalingan ang mga ito at malinaw na paninira ang mga aligasyon. At Nako, wala nang paninirang mangyayari dahil sirang-sira na kayo. Mantakin nyo eh. Akala nyo ba mapapaniwala nyo taong bayan na hindi kayo nakatanggap? Ang alam ho ng sambayan ng Pilipino ay kamal-kamal. Ilang beses daw kayo nakipagkita ayon sa video. Hindi ba kayo sa... Isang beses, dalawang beses, hindi pa kayo kontento? Gusto nyo pa tumatlo, umapat? Ang sugapa nyo naman. Ang sugapa nyo. Pera ng taong bayan. Naku po, Diyos ko po. Para kang si Aw-Aw, walang trabaho pero nakakatakbo pa ng pagka-mayor. Buti na lang natalo. Ito yung banat niya. Nagpaawa pa sa media. Alam nyo naman kung ano yung mga... DOJ dahil kakafile lang po namin ng complaint affidavit for perjury. Iyakin. Isang complaint affidavit was filed by me and the other one was filed by Father Flavie Villanueva. Kita nyo? We were assisted by our... Bakit nakailam yung isa? Sinabihan din ba siya na nakatanggap ng pera? Oo nga pala. Sinabihan din pala siya na nakatanggap ng pera. Bakit naman kasi kayo nananahimik kayo sa... Akala ba natin makadiyos kayo? Ayaw nyo ng problema, ayaw nyo ng... lumalabas yan, kayo nagpapagulo sa bansa eh. Diba? Ang mahal na ng gasolina, ang mahal na ng bigas, ang mahal na. Lahat nagmahal. Diba? Wala na. Lubog na. Sinamahan pa ng pagnanakaw. Sinamahan pa nagkakampi-kampihang mga durobo
Na binabayaran para sirain si Bibi Sara. Ano mangyayari? Tuloy mo lang. Counsel Attorney Dino De Leon. Galing din ho kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligon. Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the 18 alleged ex-Marines only. Dahil nga po, yung 18 alleged ex-Marines only ang merong sinubmit na sworn affidavit kung saan nakasaad ang mga kasinungalingan. Yung tungkol po sa akin, yung di umano'y ay tumanggap ako ng pera. Nako. Huwag nyo na kaming bilugin at papaandaran nyo kami, di umano. Baka umano, sabi sa video, ng 18 Marines. Ayaw mo pa ng mali-maleta, gusto mo yung bagbag lang. Yung bagbag kayang bitbitin, yung mali-maleta, deliver yun. Sabi sa video. Pero ikaw na nanonood sa akin, mukhang napapansin ko parang hindi mo nila like yung video natin. Ayaw mo na ba kay Kuya Goods? Nababalitaan ko rin, parang hindi na tayo nire-recommend. Bakit kaya? Bakit kaya? Kakampi na ba nila ito, mga bangag? Diyos ko po, pati ba naman dito, gagawin niyo pang politika? Hinahanap ako ng subscriber ko. Bakit wala daw notification? Ang dami-dami kong subscriber, ganyan lang ang bibigay niyong recommendation. Hinahanap nila ako. Ito pasensya na kayo. Pero kailangan natin ilabas to. Baka mamaya kakampi na nila ito. Tinatago na nila yung mga gandang balita. Huwag kayong maging huwag kayong maging bias. Kailangan maging fair kayo. Kung hinahanap ako ng taong bayan, ibigay nyo sa taong bayan. Pangit yan, boss. Tuloy. Eto, tuloy. Alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligon. Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the 18 alleged... Tigilan mo na nga kami, hindi ka kapanipaniwala. Di ba nasa oblo ka dati? Dahil yung dating kaso mo parang hindi maganda pakinggan. Tapos ito ka ngayon. 'Di ba? Ang pangit lang sa inyo, huwag kayong magagalit. Ang pangit lang sa inyo, pag kayo ang bumibira, tuwan-tuwa kayo, kampi-kampihan kayo, wala namang ginagawa si Bibi Sara at si Tatay Digong. Hindi naman kayo kinakasuhan. Wala namang ganun eh. Saka wala sa bukabularyo ng mga Duterte na patulan pa kayo. Kasi kung kayo ay nanunungkulan sa gobyerno, dapat hindi kayo mga balat sibuyas. Diba? Maraming kritiko. Maraming magkikriticize sa inyo. Pero bakit ang iiyakin nyo? Para kayo si Aw-Aw. Parehas kayo ng ugali. Nasa agilang pumutok ang nana. Pagsama kay Julie Defensor sa supena ng NBI, pananakot at panggigipit. Ipasok natin to. Ano ito? Sasagutin niya ni Kong Mike. Ng dating kongresista na si Mike Defensor ang kopya ng sabina na inilabas ng National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo. Ngunit ikinagulat ni Defensor na kabilang din sa pinadalahan ng sabina ng NBI ang asawa nito na si Julie Defensor. Sa isang pahayag, sinabi ng dating kongresista na ikinababahala niya ang pagdawit sa kanyang asawa sa ipinatatawag ng NBI para sa gagawin nilang investigasyon. Ayon kay Defensor, walang kinalaman ang kanyang misis sa pagsuporta kay Atty. Levy Baligod at sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Para kay Defensor, isa itong malinaw na pananakot at panggigipit. Nitong nakaraang linggo, inatasan ng Office of the Ombudsman ng NBI na imbestigahan ang mga dating sundalo. Ngunit tugon ni Defensor, mas nararapat-an niya na pagtuunan ng pansin ang ginawang pagbubunyag ng 18 ex-Marines kung saan sinabi ng mga ito ang pagde-deliver ng malaking halaga ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, lalo at karapatan ng publiko na malaman ang buong katotohanan.
Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Yan ang mahirap, di ba? Pati yung asawa, dinadawit na rin. Ano ang kinalaman ng asawa ni Kong Mike dito? Di ba? Kayo nga imbis na imbestigahan nyo yung mga magnanakaw na kabanang bayan, hanggang ngayon tinatago nyo pa. Kagaya ni Balulong, hindi man lang mapatawag sa Blue Ribbon. Di ba? Hindi nila mapauwi si Saldico. Hindi ngayon nila mapaharap itong si Balulong. Ha? Bakit walang warrant? Samantalang si Saldico meron na. Eh alam nyo na. Malakas sila sa Senado. Kagaya kay Pinky, napakalakas nila kay Pinky. Hindi natin alam, baka sabi rin sa video oo, meron din daw. Nako po, ayan na. Ang hirap pag mga magnanakaw nagsama-sama. Wala ka talagang, wala nang mangyayari. Talagang ubos ang kaba ng bayan. So ngayon, merong usapin, nakakahiya Oo, ang lakas nyong mag-abroad, ang lakas nyong pumunta ng Amerika. Ito pa. Si Tatay Digong, ang bilis nilang makaarkila ng aeroplano, mapadala sa The Hague. Pero yung nangangailangan ng repatriation, anak ng bugi, hanggang ngayon, wala. Nagmamakaawa na yung taga-Bahrain. Ano ginagawa sa kanila? Magsumbong daw sa Pilipinas at umamin na yung taga-Bahrain na wala na raw pondo. Kahit kanino pa raw magsumbong, anak ng bugi, bakit ganun sila? Porket ba utos ng amo nyo na nakawin ng kabanang bayan nagmagnanakaw na rin kayo? Kasi ang pangit Diba? Yung mga kababayan natin na nasa Bahrain, humihingi na ng tulong na ma-repatriate sila. Ang problema lang, parang, ba't ayaw? Bakit hindi kaya? Nagtatanong lang kami, bakit hindi nyo kaya? Dahil ba walang pondo, ubus ng pondo, o talagang inutusan kayo na ubusin ng pondo o nikawin nila yung pondo? Nagtatanong lang kami. Huwag kayong magagalit. Kasi ang mama, hindi ko alam kung taga-DMW to o taga-Labor o Polo, itong kanyang sagot doon sa kababayan natin na nasa Bahrain na gusto nang makauwi. Kasi natatakot na sila ano ba yung Kuya Goods? May abiso sa Pero wala na tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Kita nyo? Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila nagsasabi walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Sige, ilikot nyo. Kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, Kita nyo, ang lakas. Siya bang malakas ang loob? Magsumbong na raw. Kung dapat kanino magsumbong. Ay, nako. Diyos ko po, Marimar. Napakaswerte mo. Walang pumapatol sa'yo dyan. Dahil bawal dyan ang away. Kung nasa Pilipinas ka lang at ganyan sinabi mo. Hirap pag talagang bataan ka ng mga demonyo. Mga magnanakaw. Wala nang mangyayari dyan. Uubusin ang kaban ng bayan. Ganun lang yun. Kasi tinatanggi nila walang pondo Anong ginawa nyo sa pondo? Inubos nyo pa isa-isa, paunti-unti. Hindi sa tunay na anti-Marcos Black. Ayan ang pahayag ni Prof. Tequia. Alamin natin to. Anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Tama. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon Naghihintay ako ng 60 si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Tama. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Parallel groups ng Duterte. Nung nag-reach out si Wendell at narinig ko yung dayang hirang, sabi ko, kailangan ako mag-alat ng time dito. So, pumunta po ako dito sa susunod na linggo. Nasa Cebu naman po ako dun sa another Duterte group. Siguro ito yung paraan ko para
yung aking kaalaman ay makatulong sa kampanya ni Vice Presidente Sara Duterte, no? Tama. Yun yung kampanyang yon na paaga when she made the declaration last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So bago natin pagpatuloy ito, magtatanong lang tayo sa kanila, bakit ang bilis nilang mapaalis si Tatay Digong at may eroplano naman na, alam niyo, inarkila, ginastusan ng gobyerno. Bakit yung libo-libo nating kababayan na naiipit sa gitna ng silangan, hindi nila mapauwi? At sinabi pa doon ng lalaki, magsumbong na kayo kung kanino nyo gusto magsumbong. Pero walang pondo ang saklap. Diba? Tinago na nila ang pondo. Naalala nyo ba yung palabas na cartoon show na Lupin? Naalala nyo? Mamaya may papakita ko sa inyo. Kamukha niya si Lupin sa karakter na magnanakaw. Lumapag siya ng Estados Unidos. Ganun ang kanyang sukot. Ganun ang kanyang kasautan. So meaning to say, parang nahahawig yung pagmumukha niya at sa karakter niya doon sa anime cartoon na nagngangalang Lupin. So mamaya, bibigyan ko sa iyo ng isang magandang, bigyan nyo ng komento. Tuloy natin to. Dyan, yung declaration ni VP Sara Duterte na bago ho ang arena, nung siya'y nag-declare, nung una siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move because anytime na titirahin siya, pwede mong sabihin na mumulitika ka dahil nag-declare ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI and she will be doing that every week. Tumutok kayo sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang doon sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So ang nangyayari ho, may naratibo, pinaltan niya yung arena, and then pinapaltan niya yung paraan para maintindihan ng tao ano ba talaga ito. So February 18, she ran. She was the first to declare. And then, practically, the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na pakikiusapan natin si Inday, magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So dissolved na talaga ho yung unit team. No? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Makikita po niyo yung collapse ng unit team. Kaya po hindi pwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Wala na. Sino ba nag-tridor kay BP Sara? Diba? Sila rin naman nag-tridor eh. Pinagplanuhan siya ng matindi. Umpisa pa lang, pinagplanuhan na. Kaya nakakaawa. Bakit kamo? Dahil ang gusto nila, sirain ang pangalan at hindi makatakbo si BP Sara. Nakakaawa lang dahil sila ang naapektuhan. Nakakahiya sila. Bakit? Pagdating ng tamang panahon, tamang, ano ba tawag doon? Tamang oras, sila naman. Di ba? Sila naman ang babalikan. Ganun lang. Pero kilala nyo ba si Lupin? Saan ko ba na-save yun? Ito ata yun. Nawala eh. So, tignan natin saan ko ba na-save yun? Tignan ko dito Wala eh. Pero nandito siya, kamukha siya ni kamukha talaga si ni Lupin eh. Pumunta ng Amerika. Ito. Ito yung sa kanya ngayon. Balita sa kanya. Bakit ka pumunta ng Amerika bigla-bigla? Tatanong lang kami ulit. Tatanong lang uli kami
Hoy, kung may bala kayo makisawsaw sa ano man nangyayari dyan sa kaguluhan dyan, please lang, huwag niyong dadamay ang sambayan ng Pilipino. Kung ikaw ay pinatawag, huwag naman sana, at magkaroon kayo ng kwentuhan na hindi maganda at aabot sa panghihikayat na sumapi ka, please lang, ayaw namin, kayo na lang, kayo na lang. Ano to? Bakit nasa New York ka? Amerika na nga si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United Nations General Assembly. Iba't ibang issue ang tatalakayin ng Pangulo sa pagtitipon, kabilang ang pagkuha sa non-permanent seat sa UN Security Council. At live mula sa New York, USA, may Express report si Maricel Halili. Masaya, ano bang balita dyan? Lucy, mag-aalas 3 ng hapon dito sa New York nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos para nga dumalo sa United Nations. Ang dadaluhan niya rito ay patungkol sa event para sa mga kababaihan. Pero ang sabi ng Department of Foreign Affairs, target ng Pangulo na maihaya sa United Nations yung posisyon ng Pilipinas tungkol sa nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan at para maikampanya na rin yung ating pagnanais na makuha yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Wait lang, Pag Amerika, ang bilis yung makalipad. Yung kababayan natin nandun sa silangan, hindi kayo pumunta. Bakit hindi nyo yung inasikaso? Inunan nyo pa yan? Hindi lang kami Hindi lang kami, baka sabihin nyo, bakit kayo nakikialam? Trabaho nyo yun Unahin nyo muna yung kababayan natin na naiipit sa kaguluhan. Diba? Bago kayo dyan na-attend kayo kung ano-ano. Baka mamaya pinatawag kayo kasi medyo kailangan na ng kakampi. Kampi-kampihan. Huwag ganun, Huwag naman ganun. Sa mga nakakaintindi lang to, Kung hindi nyo alam nyo kasi mahirap magbitaw ng salita. Lalong-lalo na sa mga paratang. Kaya meron tayong mga alternative word na hindi nila kayang tumbasan kung ano yung dapat at ano yung nilalaman. Kahit basahin man nila, hindi nila maiintindihan. Tayo lang na matatalino nakakaintindi. Naintindihan nyo kung ano yung punto ko, ay type nyo sa comment section. Aray ko! Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumukwestiyon din sa timing ng pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security Council? Sagot siya ng palasyo. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba natin mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain, pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Per region, ang botohan ng UNSC. Pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Yan ang sabi ni. Tapusin nyo muna yung issue nila. Doon sa mga nababanggit na lugar, bansa na nagkakaroon ng bago nyo sa ipagmalaki sa amin yung seguridad at nisko po. Ala tayong magagawa dyan. Ganyan ang kanilang pananaw. Meron ako papakita sa inyo. Sana ito na nga ito. Kilala nyo ba si Kilala nyo ba si Lupin? Ay, wala pa ata.
Anak ng bugi, ano ba nangyari? Wala na. Wala na. Nawala eh. Pero kanina mukhang si Lupi na yun eh, ano? Kamukhang-kamukha niya. Talagang yung pag-uugali at yung mga nangyayari, oo, para ubos ang kaba ng bayan eh. Eh, alam niyo naman si Lupin, magaling din yan. Magaling din yan mga umit. Oh, di ba? Ganon. Ano ba ang mga balita ngayon? Silay! Oo, umiyak ano? Silay pala umiyak. Doon tayo nakatuon ngayon. Bakit umiiyak Silay? Lay, ano bang problema? Bakit parang nasagi ka lang, nagngangaw ka? Di ba? Kasi pansinin nyo Silay. Oo. Eh, hindi naman masyado yung pangalan niya. Sabihin, parang ano nga lang eh. Parang, ano ba tawag dito? Parang, hindi naman siya ang bida eh. Pero sila ang gusto maging bida. Di ba? Nakakairita na pag sila ang bumabanat, wala lang kay BP Sara, wala lang kay Tatay Digong, pero pag sila nasaling, iyak ang matanda. We are here to file a complaint for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marines and also against Attorney Levy Palikod. Doon sa kanilang kasinungalingan, doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay, doon sa 18 na in-execute supposedly ng 18 alleged ex-Marines, and then yung mga inulit yung mga kasinungalingan ni Attorney Levy Palikod doon sa various Eh, paano naman yung kasinungalingan mo, ma'am? Nagtatanong lang, ha? Paano naman yung mga binibintang mo kay Tatay Digong? Ha? Lahat yun, paano naman yun? Hindi ka nga binalikan, eh. Hindi ka nga dinimanda, eh. Tapos sasabihin nyo. So, ganito, malaki ho ang problema ng Pilipinas ngayon. Lalong-lalo na sa langis. Ha? Mataas na ho ang langis ngayon. Baka umabot na ho ata ng 90. Kasi nung nakita ko sa post, parang yung 75 diesel. Diesel, ha? Tapos, di ako sure, ha? Pero oras-oras yan pag nagkakaroon ng hindi magandang mga pangyayari sa gitna silangan. Oras-oras yan, tumataas. Kaya ngayon, nagtatanong ang taong bayan, ano aksyon ng Pangulo dito sa tumataas na presyo ng langis at sa kahirapan ng bansa? Ano aksyon nyo? Ano yung alternatibo na pwede nyong ibigay sa taong bayan? Meron ba kayong mga plano na meron ba kayong programang inalalatag? Kasi naalala ko yung panahon ni Tatay Digong, may subsidy ang mga mga jeepney drivers, may subsidy sila patungkol dyan eh. Pero dito ata parang walang sagot ano? Ang sagot ng babae kanina, makipagtulungan na lang daw ang Pilipino. Saan? Ay, Diyos ko po, kawawa ang Pilipinas. Pag ganito mga namumuno, sobra. Walang may bigay na magandang idea, walang magandang paliwanag, walang programa. Pero pag magnanakaw sila, wow. Ang saya-saya, no? Tatay Digong, talagang, eto, nakahanda na. Food relief. Alam mo yun? Eh dito, tumama ang hindi magandang panahon. Magsasalita, mag-ipon daw ng tubig ulan para pag nagkaroon daw ng tagtuyot, may gagamitin. Yun lang ang kaya. Naalala niyo pa yung sinabi noong nakarang araw, magtago daw sa safe area. Hindi magandang paliwanag yun. Dapat ganito ang paliwanag mo, boss. Boss, amo, manager. Oo, minamadali natin ang ating mga opisyalis na kayo ay agarang mailikas, lalong-lalo na sa lugar na naapektuhan ng hindi magandang pangyayari dyan. Ako ay, ako ay humihingi na ng tulong sa iba't ibang bansa na pwede nating arkilahin ang kanilang eroplano, para makuha kagad kayo. Wala eh. Ang sabi, magtago lang kayo doon sa mga safe na lugar. Kawawa, no? Kung ikaw nandun sa lugar na nababanggit, yung boom, 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 tatago ka sa ilalim ng lamesa, Diyos ko po. Ano yan, earthquake? Hindi niya alam, no? Kasi wala nga eh, mahina.
So, kagaya na sinasabi ni Tatay Digong, lusaw na ang utak. 'Di ba? Bakit hindi, ewan ko ba sa mga tanga-tangahang mga supporter nito, bakit hindi sila, sa bagay kasi mayroong bayad eh. 'Di ba? May nagbabayad, yung mga bulager nila, paid. Yung mga troll farm nila, paid. Oh. Bakit hindi nga naman susuportahan ng tanga? Susuportahan ng Pangulo. Di ba? Kaya sa mga kababayan natin dyan na ganito na lang po, para hindi kayo magalit doon sa Pangulo, sabihin, wala naman pagtataguan na shelter itong mga ito eh. Ang may shelter lang ang alam ko, ang Israel at yung Iran. Pero yung sa UAE, naku po, wala hong shelter dyan. Oo. Pero ngayon sa nangyari ngayon, baka makapagawa na sila. Ganun dapat. Proactive. Hindi reactive. Sa atin, ang bilis makapunta ng Amerika. Pero yung kababayan natin nangangailangan ng eroplano. Bawal daw. Bailan na lang daw. Unggoy! Kaya kung umabot na sa video natin ito, paki-like and share naman. Oo, tayo ay lumalambing sa inyo. Like and share nyo yung video natin. At mukhang napapaghulihan na tayo. Bigay natin yung magandang reaction video at informative na balita sa ating mga kababayan abroad. At doon naman, boss, wag naman ganun. Pag hinahanap kami ng taong bayan, hinahanap kami ng subscriber namin, ibigay nyo. Hindi naman ako nagagalit. Hanggang sa muli Like and share. Bye-bye!